Sa pagbuo po ng libreng kuryente gamit po ang solar power, papaano nga ba natin ito mapapalakas? Atin pong ibabahagi sa inyo ang ating kaunting nalalaman tungkol po sa pagpapalakas ng ating mga solar power. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa pagbuo ng solar power o libreng kuryente. Paano nga ba natin mapapalakas ito? Ito po ay ating ibabahagi sa inyo ang napakahalagang kaalaman kahit kaunti lang mga ka-treasure hunter, sapagkat ito po ay talagang magagamit natin kung tayo po ay mawawala ng kuryente, lalong-lalo na kapag tayo po ay nakatira sa mga liblib na lugar o kabundukan. So ang atin pong topic na ibabahagi sa inyo ngayon ay ang pagpapalakas ng solar power. Sa pagbuo po ng libreng kuryente gamit ang solar power o solar system ay may mga pamamaraan pa upang lalo nating mapapalakas ang ating mga solar power. Kung gumagamit tayo ng mga heavy equipment katulad ng mga drills o mga malalakas na appliances, ay napakahalaga po ang madagdagan ng puwersa ang ating mga solar power. Paano nga ba natin ito mapapalakas? Yan ang ating katanungan at atin po itong bibigyan ng kasagutan sa atin pong ibabahagi sa inyo ngayong topic. Ito po ay ang electrolytic capacitor. Gamit po ang electrolytic capacitor bank sa pagdugtong-dugtong nito sa series or pwede ring series parallel upang mapapalakas natin ang ating mga solar power, ay pwede nating idagdag ang electrolytic capacitor na 12 volts. Kapag mayroon tayong mga 12 volts na electrolytic capacitor, yung tinatawag na super capacitor na malalakas o picofarad, yung sinasabi nilang picofarad na umaabot sa 3,000 farads o mahigit pa, ay mas maganda kapag mas mataas yung kanyang farad. Ang mga voltage naman po ng electrolytic capacitor ay pwede nating palalakasin yung 2.7 volts na makikita natin sa Lazada o sa Shopee na mga electrolytic capacitor, ay pwede nating gagamitin na pang papalakas dito po sa ating ikinabit na solar power. So 2.7 ang question, paano natin mapapalakas? 2.7 lang ang electrolytic capacitor na hindi naman po pwedeng idugtong natin kaagad yan sa 12 volts. So sa connection po ng electrolytic capacitor, ito po ay kaparihas lamang ng mga baterya na mayroon siyang tinatawag na polarity o positive, negative. Kung makikita natin na mayroon itong parang negative sign sa kabila na nakaguhit sa gilid ng electrolytic capacitor, sa kabila naman ay wala, yan po ay ang positive na kung saan kaparihas sa mga baterya. Pwede natin itong i-series. Pag sinabing series, ang negative ay idudugtong natin sa positive, ang positive idudugtong natin sa negative. Yan po ang series. Kapag parallel naman po ay
pwedeng pagsamahin ang positive at pagsamahin ang negative. Yan po ang parallel na koneksyon. Sa pagpapalakas po ng solar panel, ang solar panel po natin ay may maximum output na 18 volts pataas. So kung mayroon po tayong 12 volts panel, ay expected natin na ang output niyan ay nasa 18 volts DC. At yung ating electrolytic capacitor ay nasa 2.7. Kailangan po nating isi-series ito upang hindi masisira, sapagkat 2.7 ay hindi magmamatch sa 12 volts. So ating gagawin ay isi-series natin, idudugtong-dugtong natin ang electrolytic capacitor na 2.7 na 8 piraso. Bakit 8 piraso? Sapagkat tayo po ay may solar panel na 12 volts na may maximum output siya na 18 volts. Kailangan may allowance. Kailangan umabot siya ng 20 volts pataas. No, 21 volts na lang mahigit. Yan pong capacitor ay i-add natin sa series. Kapag isi-series natin ng connection ay nagdadagdag ito ng voltahe. So 8 piraso na 2.7 ay nasa 21 volts na yan. At yan po ay napakaganda na i-parallel connection dun po sa baterya. So yung 21 volts na nakaseries na 2.7 electrolytics capacitors ay yan po ang magpapalakas sa pwersa ng ating mga solar system o solar power. Pwede na tayong makagamit ng mga TV na medyo malaki, at pwede na tayong gumamit ng mga drills, mga soldering iron at rice cooker. Depende sa ating inverter. Kailangan i-match natin doon sa power ng ating ginawa ayon po sa ating solar connections. So yan po ang pagpapalakas ng solar power. Kailangan nating maglagay ng electrolytic capacitors. Mahalaga ang electrolytic capacitor sapagkat yan po ang nagbibigay ng stable supply doon po sa mga sinusuplayan nating device, na hindi siya nagpa-fluctuate o hindi bumababa, hindi tumataas ang kuryente, sapagkat sa solar system ay umaakyat, tumataas ang voltahe, nangangailangan niyang may tagatulong, at ang tagatulong ay ang electrolytic capacitors. Yan po mga ka-treasure hunter, mga kababayan, yan po ang pagpapalakas ng ating solar power. So sa mga nagtatanong kung saan pwedeng bumili ng mga electrolytic capacitor na 2.7 volts, 500 picofarad, pwede na po yan. Yan po ay pwedeng i-series at pwede nang ikabit sa mga simpleng solar power lang na ating DIY sa bahay. At yan po ay napaka useful para po sa pag-install ng ating maliliit lamang na solar power. So sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa ating na-share sa inyo na topic. At kung mayroon po tayong comments, paki-comments na lamang po sa ibaba at atin po itong sasagutin. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood.